kanya. Dinala namin siya diretso sa sa police station. Hindi namin siya inuwi sa bahay para diretso na siya interview. Kasi nga sa amin talaga, ma'am, sabi ko sa kanya, TJ, pag yung nalalaman mo, sabihin mo na. Sabi ko sa kanya, oo lang siya. O hindi talaga niya inamin sa amin, ma'am, kahit nasa sasakyan, hindi talaga. Ang sa akin lang, kukunin ko siya para malinis yung malinis talaga yung pangalan niya. Yun yung nasa isip ko talaga, malinis yung pangalan niya. Shock na lang talaga kami. Umamin siya. Siya lang daw gumawa. Shock talaga. Tinanong ko siya, ikaw ba talaga? Sabi niya, OT. Ano raw po yung dahilan kung bakit niya pinatay yung bata? Ma'am, ang sabi kasi niya, ma'am, sa bully, binubuli yung niya, yung asawa niya. Ganun, sabi niya. Siya nagsabi. As a result sa itong independent investigation conducted by our investigator on case, so far, positive na yung update natin ngayon, which is yung persons of interest natin dati, as divulge natin, divulge man yun si PG Tejero. Kasi siya lang yung last na person na last cell na nakita sa ating, yung witness natin na minor din. Then, nagkalaunan, nagkanta kami ng independent investigation. Then, nagkataon nga gusto namin kunan ng statement o sheetlines para at least lang kung wala talaga siya kasalanan during that time, maibigyan niya yung informasyon. So, pinuntahan namin yung bahay niya, bahay ng kalibin niya sa barangay Emilda. Wala na siya doon. Kaya maraki porsyento na posible siya talaga. Kasi siya man yung last na wala man yung, buti sana pag nakuha natin yung statement niya, then sabihin niya na si ganito, si ganon ang last na kustodiya ng victim, maputol. So, ibig sabihin, siya yung last cell, siya yung person of interest. Then, nagkataon na itong si suspect natin, si TJ Tejero, one of his relative, yung kung saan nangyari yung krimen natin, nag-personal message sa akin, Then, sabi niya, sir, may mga baka pwede makatulong sa investigasyon. So, sige, mas mabuti kasi mag-collaborate tayo, maggandag tayo ng investigation, magtulungan tayo para at least makuha natin yung justice ng biktima. Then, after noon, nagpunta siya dito. Sabi niya, puntahan kita sa bahay mo. Sabi ng yung leader. Sabi ko, doon tayo sa stasyon. Nagpunta siya dito, November 9 ng umaga, nagpunta siya dito. Akala ko dala na niya yung suspect. Hindi niya na-convince yung suspect pa na magpunta dito kasi may alibay siya. Kaya nagpunta siya dito, sinabihan ko siya sa kanya na i-convince natin yung kamag-anak niya. Sinabihan ko siya na i-convince natin to make it sure na kung pagtulungan natin, gawa natin ng yung affidavit of voluntary surrender. May isa kami isa na person of interest, which is yung boyfriend ni David Rodes na si JB Rivera. Then, upon thorough investigation din, inandak natin ng information with investigator case. Kinuha namin siya ng voluntary niya na statement. Sa pinagtagpi namin, negative man sila, hindi sila sila during that time. Yung mother ng suspect at saka yung procurement na puntahan nila yung suspect si PG Tejero. Doon kasi nakatira sa Surigao, Lianga, Surigao. So pinuntahan nila, comes out ng mga nag-chat sila sa akin, nag-PM sila sa akin through Messenger na mga 6 PM. Sabi nila sa akin na, sir, positive sila, dala namin si yung anak niya, PG. At the course of the interview,